Mga kapatid, bago natin simulan ng kwento, ay huwag niyong kalimutang manalangin sa Panginoon o basahin ang kanyang mga salita. Paalala, huwag kayong makinig sa story na ito kung wala kayong katabi, kung kayo ay matatakotin. At huwag kalimutang manalangin sa Panginoon bago matulog. Yun lang. Maraming salamat. Ang pagpapatuloy ng ating kwento. Simulan na natin. Labanan mo na, Chris! Nung nakarang araw pa yung pabalik-balik rito at naghahamon ng tigbakay. Tugo naman ni Rex sa akin. O sige, Mang Bador. Kakasa po ako sa gusto niyong mangyari. Pero may isang kondisyon dapat. Hatian ang bihag at hindi bihagan. Sige, tari na. Kanya-kanyang tari tayo, ha? Total pariha naman tayong may alam sa pagkakod. Sagot naman ni Mang Bador habang nakangisi sa akin. Nilagyan na nga namin ng tari ang tandang ko habang si Mang Bador nasa ilalim ng kay Mito nakapwesto. Habang binantayan ni Tupper ang aming niluluto, kami naman ay tinarian yung aking tandang na pula. Dapat bihagan na lang sana, Chris. Sila ang naghamon sa atin kaya nararapat lang na bihagan ang laban. Wika ni Carlo dito sa akin habang hawak ang manok. Hayaan nyo na mga pre, upang kung sakaling matatalo tayo, may kalahating bihag tayo at kung sila naman, tayo ang makikihati sa manok nila, hindi ba? Sabagay, pero kaya lang naman naganap ito ng laban itong linggo na to. Dahil sa balibalitang may nakuha daw itong mutya ng ahas. Muling sagot ni Rex na siyang nagpagulat sa akin. Ha? Mutya ng ahas? Kanino? Sagot ko naman. Hindi sino pa? Si Mang Bador. Kaya atat na makalaban ka dahil nitong mga nagdaang mga linggo, 4 na panalo ang sunod-sunod nitong nakamit. At dahil daw ito sa tangan nitong mutya. Nang marinig ko ang sinabi ni Rex, ay saglit naman ang pagsilay ko kay Mang Bador. Maaaring nagsasabi ng totoo itong kaibigan ko dahil halata nga naman sa likod ng nung dalawa, si Mang Bador at Kalando. At saktong makatapos naming maglagay ng tari ay ang pagsilapita ng aming kababaryo. Maya-maya pa ay lumapit na si Mang Bador, dala ang panabong. Oh, Mang Bador, tapos na rin tarian itong kay Chris. Magkano ba ang pusta? Wika ni Carlo. Okay na yata ang 3,000 piso. Dahil marami naman kayong mag-ambag-ambag, di ba? Ho, ang laki naman yata ng pusta mo, Mang Bador. Akala ko ba libangan lang to? Bakit parang ang gana mo naman yatang sumugal ngayon? Sagot ko dito. Nang mga panahong ito, ay malaki na ang halaga na yon. Kapag meron kang 500, marami ka na ngang mabibili. Kasi ang kilo pa ng bigas noon, nasa 7 piso pa ang kilo. Tumawa lang noon si Mang Bador at sinabing kaya naming tapatan ang pera na yon dahil sa kasali kami sa palaro. Mabuti na lang dahil merong nakipusta sa amin na aming kababaryo lang din. At habang nakatayo ako sa isang banda, merong bumulong sa aking isipan na isang tinig ng lalaki. Malaki ang boses na yon at sinasabing hilamusan ko raw ng tubig yung panabong ko. Yun lang ang mga lumitaw sa isipan ko. At wala na yung mga usal na bigla-bigla na lang magpakita sa isipan ko. Sinunod ko ang bulong na yon at hinilamusan ko nga ng tubig yung manok.
at saka lumapit na sa lugar na paglalabanan. Isa pa! 300 piso ang kulang. Largada na! Wika ni Calando, nakasama nito sa mga tao. Di pa man ako nakaatras para bitawan ang manok. Napansin kong kaagad hinagis ni Mang Bador yung tandang sa harapan ko. Doon ko napagtanto na pwedeng mutya ng ahas nga ang tanga nito dahil sa ang isang ahas nag-aabang lang sa lupa sa magiging biktima nito. At habang papalapit na ang tandang nito, malaahas din ang galaw ng liig ng manok na yon. Paglapit nito ay kaagad sumunggab ang manok ni Mang Bador. Subalit hindi nito nahuli yung panabong ko. Kahit napakabilis ng galaw na yon, nakapagtatakang kaagad itong natakasan ng tandang ko. Maging si Mang Bador, napadilat ang mga mata dahil sa gulat. Sa bawat atake ng kanyang tandang, ay iniilagan lang ito ng panabong ko. Ang gagawin nito, iilag tapos may paangat na ganti. Nagtataka ako noon kasi hindi yun galawan ng isang manok na mataas ang presento ng dugo ng mga Amerikano na mga panabong. Kilala ang mga manok na ito na hindi umiilag at umiinda ng atake. Makalipas lang ang ilang minuto, dahil sa galawan ng manok ko, ay tila ba napagod na ang panabong nito. Bukod pa sa mga sugat na natamo nito, nang walang ano-ano ay tumakbo ang manok ni Mang Bador. Dahil dito, ay nagtawanan ang mga nakakita sa laban na yon. Binibida ba naman kasi ni Mang Bador na kilala daw ang mga panabong niya na hindi umaatras sa laban. Maging si Calando ay bakas sa mukha nito ang pagkagulat habang nakatingin kay Mang Bador. Mang Bador, paano ba yan? Tumakbo sa laban yung manok mo, kaya amin na yan para mabiyak na. Wika ni Rex. Nakita ko si Mang Bador noon na tahimik na tinatanggal ang tari sa putol na paa ng panabong niya. Nais ko pa sana nung ibalik na lang sa kanya ang bihag dahil nga sa buhay pa ito. Subalit sinabi nitong hindi niya tatanggapin ang manok na talunan na muling mapadpad sa bakuran niya. Umuwi ito dala-dala ang kalahati ng manok niya. Inaya pa namin itong makisalo sa amin. Subalit tumanggi ito dahil marami pa siyang gagawin sa kanilang bahay. Makalipas ang mga oras, habang nag-iinuman, muli akong nakasagap ng kwento sa mga kaibigan ko. Ayon dito, magmula nang matalo ko ang 5 sa mga mandurumog ng mga dayo at yung 2 sa mga panabong nito, nawawala na lang ito ng bigla sa bayan. Subalit maring sinabi ng aking mga kakilala sa baryo na babalik ang mga yon para gumanti. Dagdag pa ng ilang taong nakaalam sa grupong yon na hindi basta-bastang aalis ang mga ito hanggat hindi nila napapatunayan na sila ang malakas at walang makakatalo sa kanilang hanay. Sa ilang mga minutong kwentuhan, ay unti-unti nang nagsisiuwian ang mga kasama namin sa inuman. Hanggang sa kami na lang 4 ang natira. Magdapit hapon na nun, kaya minabuting magpaalam na rin sa mga kaibigan ko. Pagkarating ko sa bahay, nadatnan kong niligpit ng aking lula ang mga nakabilad na panda nito.
Nang makita ko nito, agad naman itong nagwika ng, "Chris, mabuti naman at dumating ka na. Kanina pa kitang hinihintay. Yung isa mong tandang, nakawala sa tali nito. Ayun, kinarate yung mga nakatali." Nang marinig ko ang sinabi ni Lola, ay agad kong tinungo ang kinalalagyan ng mga alaga ko. Nadatnan kong nakawala nga ang aking bulik. At mabuti na lang dahil hindi lumayo. Gawa ng sumasama ito sa mga inahing nakalaya din. Matapos kong ayusin at pakainin ang mga alaga, nagtimpla naman ako ng kape habang nasa pantawan ng aming bahay. "Nay, kamusta naman dito? Hindi ka ba nababagot sa pangaraw-araw dito?" Wika ko sa aking lula. "Ayos lang naman, anak. Sanay na akong mag-isa. Ikaw ba? Kamusta naman ang lakad mo?" "Ito ayos lang naman, Nay. O nga pala, Nay. Nakatanggap ako ng ginto sa palaro sa bayan kanina. At hindi lang yan. Malaki-laki din ang perang naiuwi ko." Nang sabihin ko at ipakita ang mga napanalunan ko, naghalong gulat at pagtataka ang reaksyon nito. Ipinaliwanag ko naman ng maayos ang bawat detalye upang hindi ito maghinalang galing ito sa pagnakaw. Nang matapos kong sabihin ay nakita ko namang naniniwala ito sa akin. Alam na alam kasi nito na totoo ang mga sinabi ko dahil minsan hindi ako nagsisinungaling dito. Dahil ayaw na ayaw nito na nagsisinungaling ako. Lumipas ang gabing yon na masarap ang aming ulam dahil sa mga pinamimili ko sa baryo. Hanggang sumapit ang kinabukasan at bumungad sa aming baryo ang isang masamang balita tungkol sa dalawang sabongerong natagpuang wala ng buhay sa may dulo ng baryo, malapit sa ilog. Hanggang sa kinausap ko ang aking lula ng isang umaga. "Nay, sa ilang buwan kong pakipaglaban sa mga nilalang na ito, akala ko na iligtas ko na ang ating kababaryo. Akala ko sa pamamagitan ng pagtulong sa mga sabongerong nangangailangan ng tulong ko, wala nang maluloko. Pero nagkakamali ako, Nay. Ngayon, magmulang meron pa palang malakas na loob na mga masamang nilalang ang papasok dito sa baryo. Ngayon ko naunawaang hindi lang sa pagtulong sa mga sabongero ang kailangan kong gawin para tuluyan kong mapuksa ang mga nilalang na nanggugulo dito. Kailangan kong lipulin ang mga nilalang na pumatay ng mga kababaryo natin. Nakahanda akong maging ganung uri ng nilalang," sabi ko naman sa aking lula. "Alam mo, Chris, ang ganyang gawain ay maraming sakripisyo. Hindi ako tumutol sa nais mo. Subalit nababahala ko para sa iyo, anak. Sa larangang pinapasok mo, marami kang makakabangga, anak, na mas demonyo pa sa mga nasilayan mo. Kung nais mo talagang maging berdugo para sa ganong mga nilalang, kinakailangan mong magtaglay pa ng ibang uri ng mutya na makakatuwang mo sa landas na iyong papasukin. Chris, pag-isipan mo ng mabuti ang iyong gawin. Tandaan mo, hindi lang individual ang makakalaban mo rito. Kapag natutunan ng matataas na nilalang ang gawin mo, hindi lang ikaw ang malalagay sa panganib. Kung ako lang,
Handa akong mamatay para lang sa'yo. Pero paano yung ibang taong meron ding pinoprotektahang pamilya? Sa ngayon, anak, sinasabi ko sa'yo, hindi pa sapat ang mutya ng durian na hawak mo. Nang marinig ko ang sinabi ng lola ko, ninais kong ngumisi na lamang at sumagot ng, "Alam ko na ho yan, ay. Kaya nga nakapagpasya na akong hanapin pa ang isa pang uri ng durian." Matapos ko yung sinabi, agad kong tinungo ang silid upang muling buklatin ang librong naiwan ni Lolo Turo. Labis akong naniniwala noon na merong naiwang mapa sa librong yon na makapagtuturo sa akin sa isang mutya ng durian. Maya-maya pa, bigla naman akong nagulat nang makita ko ang isang kulay tansong libreta na nakabaon sa pinakahuling pahina ng librong aking binabasa. Dala ng aking kuryosidad, agad ko naman itong binuksan. Bumungad sa aking mga mata ang nakasulat sa Latin na ibig sabihin ay ang nawawalang karunungan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Chris, ang mabagsik na sabongerong antingero sa lugar ng Iloilo. Matapos kong buksan ang isang libreta, agad ko naman binuksan ang isa pa nito. Sa pagbuklat ko sa pinakauna nitong pahina, bumungad sa akin ang mapang halos mabura na dahil sa katandaan. Kahit anong pagsilay ko rito, tila ba bigo akong magkaroon ng ideya kung saan makikita ang lugar nito. Sa pagpatuloy ng aking pagbabasa, doon ko nakita ang puno ng durian. Nakahalintulad ng sa akin. Nakakita rin ako ng buhay na salita rito, nakatulad ng aking tangan, na maaaring ginamit ng aking lolo nung mga panahong nabubuhay pa ito. Ilang saglit pa ay muli akong natigilan nang makita ko ang isang pahina ng libreta na nagsasaad ng isang mensahe. Pagbasa ko sa isang talatang nakasulat dito, nagulat ako nung makita ko ang aking pangalan. Tandang-tanda ko pa ang mga nabasa ko sa libreta. Ayun ay ang mga salitang, "Si Chris na anak ko, ang magmamana ng lahat na ito." Matapos kong mabasa ang mga katagang yon, bigla noong naglakbay ang aking diwa dahil sa labis na pagkamangha. Sa puntong yon, ay mas lalo akong napahanga at sa aking Lolo Turo dahil sa mga kadakilaang mga nagawa nito. Maya-maya pa ay doon ko nakita ang isang mapang hindi pa gaanong nabura ng panahon. Pagtitig ko sa mga yon, doon ko nakita ang isa pang puno ng durian na nakaluklok sa pinakasukal ng dinapian. Napakalayo ng wangis nito sa mutyang pagmamay-ari ko. Kung kaya't doon ko napagtanto na ito na ang bagay na matagal ko nang hinahanap. Dahil na rin sa aking tinataglay na karunungan, kung kaya't hindi mahirap sa akin ang hanapin ang insaktong kinaroroonan ng mutya. Matapos ang aking mga pananaliksik, agad naman akong lumabas sa silid para ipagpatuloy ang aking pag-aalaga sa aking mga manok. Habang ginagayat ko ang mga kawayang gagawin kong bakod, ay ang pag-uusap namin ng aking lula tungkol sa yumao kong lolo. "Nay,
May iba pa ba kayong nalalaman tungkol sa iba pang karunungan ni Tatay Turo? Matapos itong marinig ng aking ina, agad din naman itong naglahad ukol sa mga bagay na kanyang nalalaman. Ayon sa aking lula, na magmulang isinilang ang aking Lolo Turo, natatangi na ito sa lahat ng ordinaryong tao. Nagiging likas na rin dito ang pagiging isang bihasa sa larangan ng mga mutya at karunungan. Pinatotohanan rin ng aking lula ang tangan niyang mutya ng durian at ang mutya ng kidlat na nakakagat dito. Dagdag pa nito na hindi kayang taglayin ng ordinaryong antingero ang ganong kalakas na mutya, dahil sa posibilidad nitong magawang mahigop ang mga mahihinang kaluluwa. Yun din ang susi noon para tingalain ni Lolo Turo ng mga matataas na antingerong mga sabongero sa lugar. Magamat pumapangalawa lang ito sa mga antingero sa buong Iloilo, sapat na ang kanyang kakayahan para irespeto at katakutan ng mga nilalang. Matapos ko yung marinig, halos hindi ko maiwasang mapaisip kung sino ang taong mas malakas ng dihamak sa taong kinikilala kong ama. Sa pagtungo ko sa aming bakuran, agad naman akong nagulat sa 3 kataong nakatitig sa akin, maging sa mga alaga kong manok. Hindi naman ito kalayuan dito, dahil nasa ibang ibayo ito ng daan. Pagsilay ko sa mga lalaking yon, agad naman akong nagduda sa mga lalaking yon, dahil alam kong mga utusan ng mga antingero sa kaliwa ang mga ito, o mga aswang na tagapagmasid. Alam kong ito ang mga nilalang na pumatay ng mga mahihinang antingero na palaging dumadapo sa mga sabungan o di kaya sa mga tagisan. Dahil dito, agad kong inusalan ang aking mga palad at kaagad kong ibinato sa mga nilalang na yon. Pagkakita ng mga aswang sa aking ginawa, bigla naman itong nagsisipulasan hanggang sa tuluyan ng maglaho. Ang kanilang mga bakas sa buong paligid nawala dahil sa mga usal kong pinalipad. Doon ko nakumpirmang mga aswang nga ang mga yon. Hanggang sa maya-maya lang, agad kong napagpasyang sundan ang mga ito upang kumprontahin. Hindi ko na kasi maatim ng mga oras na yon ang harap-harapang pagmamasid nito sa akin, kagaya ng mga pinatay nitong antingero na ganun din ang ginagawa. Pero sa isang iglap, nawala ito sa aking paningin. Upang hindi paghinalaan sa aking pagmamasid, inais kong magdala ng isang tandang at magpanggap na naghahanap ng tigbakay sa lugar o yung tari-tari sa baryo. Habang tumungo ako sa daang dinaanan ng mga kalalakihan, panay ang pagmasid ko sa bawat baryo na maaring dinaanan ng mga ito. Naglagay na rin ako ng sabulag sa aking mukha upang hindi ako mamukhaan ng mga nilalang kung sakaling magkasalubong kami. Hanggang sa makarinig ako ng sigawan ng mga tao na pamilyar sa aking pandinig. Ang isang sigawan na galing sa sabungan. Dali-dali akong tumungo sa lugar dahil alam kong may nagaganap na sabong. Pero paglabas ko pa lang sa masukal na daan papunta sa mga tao, halos lahat ng mga tao nakatingin sa akin ng matalim. Gawa ng hindi ako tagalugar, umakto akong talagang sabong ang sadya ko. Nang makalapit na ako, agad tumayo ang isang lalaking may hawak na panabong at nagwika sa akin ng, "Boy,
Sabong ba talaga ang pakay mo rito? Nang marinig ko ang sinabi ng lalaki, ay nagulat ako dahil hindi ko inaasahan ang tanong na yon. Oo, Manong. Bakit? May duda ba kayo sa akin? Sagot ko. Nang marinig ito ng lalaki, ay ngumisi naman ito habang inilipat-lipat ang paningin sa mukha ko at sa aking bewang. Mukha kasing may ibang sadya ka rito eh. Pero hindi na bali. Dahil sa larong ito naman tayo nagkakatagpo. Mga manok ang pagduduelohin natin. Nang marinig ko ang sinabi ng lalaki, ay tila ba nakaramdam ako ng kunting takot at kaba sa aking katawan. Dahil pakiramdam ko, nagkita na kami ng kausap ko. Hindi ko lang natatandaan. Sabihin mo nga sa akin, nagkita na ba tayo dati? Bakit ganun ka magsalita sa akin? Hindi naman. Pero may naamoy ako sa'yo na pamilyar sa mga kasama ko. Pero wag mo nang pansinin ang mga bagay na ito. Ang gusto ko, ikaw at ng manok mo ang makakarap ko. Ipangako mo na lang na sa pagharap natin ito, hindi na tayo magkakita pang muli. Dahil kung magkataong magkita tayo sa ibang oras o panahon, sisiguraduhin kong mabubura ka sa baryong ito. Anong ibig mong sabihin, aswang ka? Binabantaan mo ba ako? Subukan mo lang nang magkakalaman tayo. Sagot ko sa lalaki. At humagikgik lang naman ito na para bang isang biro para sa kanya ang mga binitawan naming salita. Alam kong sa mga kagaya mong atingerong sabungero, may tinatago kayong abilidad pagdating sa manok, bukod pa sa kakayahan niyong taglay. At nang ngayong minsan na tayong pinagtagpo ng tadhana, ipakita mo sa akin at sa ilan kong kadugo na narito. Ngayon ang kakayahan mo. Putok kasi ang balita tungkol sa misteryosong sabungero na tumalo sa grupo ng dayo. Ah, ganun ba? Hindi ako yon. Dahil ito naman ang gusto niyong mangyayari. Simulan na natin. Maghapon na oh. Sagot ko sa mga ito. At ng mga oras na yon, kaagad akong humanap ng pwesto ng aking paghahanda. Kinuha ko na sa lagayan na sa aking biwang ang taring pinamana sa akin ni Lolo Turo. Makalipas ang mga minuto, sa tulong ng ibang sabungero, merong humawak sa manok ko habang ito'y aking tinarian. Matapos ang lahat, pinasapi ko na sa aking tandang ang Latin na kayang dumurog ng mga karunungan ng mga aswang. At habang kami ay nagkaharap, kitang-kita ko ang sapilitang pagpalunok ng lalaki sa manok niya ng isang kulay pulang bato. Kasing liit lang ito ng buti ng mais na alam kong isa ito sa bertud ng mga aswang na pinanggagalingan ng kanilang lakas at kapangyarihan. Bukod sa mga usal na aking ginagamit, ay naisipan ko ring ilagay sa paa ng manok ko ang kapiraso ng sinukuan na mainam na pangbali ng kapangyarihan sa mga masasama. At sa pagbitaw sa mga tandang, ay agad sumugod ang kalaban ng manok at nagpakawala ng mga atake. Klaro sa akin ang pagtama ng tari ng manok nito doon sa katawan ng manok ko. At nang makita ito ng lalaki, ay humagikgik na naman ito na para bang nasisiyahan ito sa ginawa ng tandang nila. Animoy wala nang nagawa ang tandang ko na para bang nawalan ito ng pandama at kakayahang pumalo.
Habang pinagmasdan ko ang lalaki, nasipat kong saglit na umibabaw sa wangis nito ang mukha ng demonyo. Pero bigla ding natahimik ang mga ito nang bigla ding gumiwang-gewang ang manok nila habang sumusuka ng itim na lekido. Pagkita ko, hindi yun dugo. Animoy putik yun na pinaghalong isang uri ng langis. Pagbagsak nito sa kanyang kinatatayuan ay ang pagsakay ng panabong ko habang tinutuka-tuka ito sa ulo. At ng mga oras na yon, walang naglakas loob na dumampot sa manok. Kaya kusa kong kinuha ang tandang ko habang iniikot ang paningin sa paligid. At nasipat ko ring kinuha ng lalaki ang manok nitong wala ng buhay. At nakita kong sa pamamagitan ng kamay niya, nagawa nitong mapaghiwalay ang paa ng tandang na pinagkakabitan ng tari doon sa hita ng tandang niya. Matapos nun ay humakbang ito papalapit sa akin at binitawan ang bihag sa harapan ko. Dalhin mo ang bihag mo. Huwag kang magalala. Pwede yang kainin. Basta tandaan mo yung naging usapan natin. Matapos magwika nito, ay tumalikod na ito at nag-umpisang humakbang papalayo. Ako naman, dinampot ko yung bihag sa lupa at naglakad na rin ako papalayo sa sabungan. Matapos ang mga kaganapan, nagtagumpay ang aking pagmamasid sa baryo upang pakiramdaman ang tirahan ng mga aswang. Agad kong tinungo ang daan papunta sa baryo kung saan yung mga kaibigan ko. Pero nagkataong wala doon yung mga kaibigan ko, kaya nagpasya akong ibili na lang sa lolo ni Rex. Yung tandang at bihag ko naman ay ibinigay ko dito. Pumayag naman si Tatang Abon. Dahil mag-aalas 5 na ng hapon, nag-umpisa na akong magpakalat ng mga pampalipad hangin sa daan upang tuntunin ang mga nilalang na nagmamasid sa bahay. Pagsapit ng mismong gabi, agad kong napagpasyang hanapin ang mga ito at pinili kong magsuot ng talukbong sa ulo upang itago ang aking pagkakilanlan. Nang makalayo-layo na ako sa baryo, ninais kong magtanong-tanong sa hangin para magawa kong malaman ang insaktong kinaroroonan ng mga aswang. Sa mga elemento kasi ako humihingi ng direksyon dahil alam kong merong mga alagang tagapagmasid ang mga aswang na mga elemento. Hindi rin basta-basta ang pag-utos sa mga elemento dahil dinadama pa ng mga ito ang iyong level sa kanila bago kanila kilalanin. Sa totoo lang, ilan lang din ang mga antingerong aking kakilala na may kakayahang makipag-usap sa mga elemento kagaya ng laman lupa at kapre. At sa pagpatuloy ng aking paglalakbay, nadapo na nga ako sa mga kalaparang palayan na wala gaanong bahay na nakatirik. 2 bahay lang ang nasipat ko sa gitna nito na walang gasirang nakasindi. Maya-maya lang, bigla akong natigilan sa aking paglalakad nang makarinig ako ng mahinang pag-angil sa lugar na aking kinaroroonan, doon sa 2 kubo. Dahil sa mga narinig ko, napasilay ako sa buong paligid. Nang sa gayoy makita ko ang mga nilalang na malapit sa kinaroroonan ko. Maya-maya pa, bigla kong nasipat ang isang aswang na gumagapang sa palayan at ito ay hari ng kadiliman.
Pinapaikutan nito ang isang bahay sa lugar na animoy naghihintay ng pagkakataon para sumugod ang mga ito. At sa pagpapatuloy ng kwento ay ang muling pagharap ni Chris sa grupo ng mga salamangkerong antingero na nakalaban niya sa sabungan, yung nagpadaos ng palaro noon. Okay mga karmitanyo, pagpasensyahan nyo na ang aking desisyon dahil hindi ako nag-upload ng 10 araw. Yun kasi ang ipinag-utos ni Lolo Whitey para muli kong mahanap yung algorithm. So mga karmitanyo, abangan nyo ang susunod na yugto.